Nanginig si Putin sa biglaang pagbangon ng sandatahang lakas ng Europe. Well, European leaders have agreed to dramatically boost their military spending after the US froze all military and intelligence support for Ukraine. Noong una, akala ni Vladimir Putin ay magiging madali lang ang pananakop niya sa Ukraine. Iniisip niyang mahina ang Europe at hindi ito makikialam. Pero habang lumilipas ang panahon ay unti-unti nang bumabangon ng mga bansa sa Europe at nagsisimulang palakasin ang kanilang depensa. Samantala si Putin ay tila nalilito na sa kanyang mga susunod na hakbang. Pero bakit biglang nagkaganoon? Ano ang totoong nagpapabigat sa kanya ngayon? Tara, alamin natin kung paano naghahanda ang Europe. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators at maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa simula ng digmaan ay inakala ni Vladimir Putin na ang Europe ay mahina, magulo at walang sapat na lakas para tumugon. Sa isip niya ay hindi magkakaisa ang mga bansa sa Europe at hindi sila magiging hadlang sa kanyang mga plano sa Ukraine. Pero habang lumilipas ang mga buwan at patuloy ang labanan ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang buong Europe na noon ay tila tahimik lang ay biglang nagsimulang kumilos. Unti-unti itong muling nagbubuo ng lakas at ito na ang pinakamabilis na military build-up mula pa noong World War II. Samantala, isa sa mga halatang halimbawa ay ang Germany. Nag-anunsyo sila na maglalaan sila ng hanggang 5% ng kabuuang kita ng bansa para sa military defense. Hindi rin nagpahuli ang Poland. Ayon sa mga ulat, umaabot na sa halos 4.7% ang kanilang military spending. Habang ang France, United Kingdom at iba pang malalaking bansa sa Europa ay sabay-sabay ding nagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas. Lahat ng ito ay reaksyon sa nangyayari sa Ukraine na isang senyales na seryoso na ang Europe at handang lumaban kung kinakailangan. Dati ay simpleng pananakop lang sana ang plano ng Russia sa Ukraine. Pero sa halip na mabilis na tagumpay, ang nangyari ay kabaligtaran. Dahil sa ginawa ni Putin ay parang nabuhayan ng diwa ang mga bansa sa Europe. Naging mitya rin ito ng mas malalim na pagkakaisa at ng mabilis na paghahanda para sa posibleng mas malaking digmaan. Ayon sa mga eksperto mula sa Western Intelligence, unti-unti na ngayong naiipit si Putin. Hindi na rin siya kasing kumpiyansa tulad noon. At ngayon ay tila naghahanap siya ng paraan para makalusot o makabawi habang lumalakas ang military forces sa mga bansang malapit sa kanya. Gayun din naman noong May 22 ay isang eksperto sa foreign affairs na si John Love ang na-interview ng isang media outlet. Si Love ay may malawak na karanasan pagdating sa ugnayang panlabas ng Russia at dating naging kinatawan ng isang international alliance sa Moscow sa loob ng 7 taon. Kaya masasabi nating alam niya kung paano mag-isip si Putin. Ayon sa kanya, ngayon lang talaga nararamdaman ni Putin ang tunay na bigat ng problema na nanggagaling sa Europe. Ito raw ang bagay na hindi kailanman inasahan ni Putin noong unang araw pa lang ng digmaan sa Ukraine. Kaugnay pa nito, isa sa mga senyales na nagulat at nabigla si Putin ay ang pagpatay kay Andriy Portnov. Noong May 21 sa lungsod ng Madrid ay binaril si Portnov at nasawi sa insidente. Si Portnov ay dating tagapayo ng dating Ukrainian President na si Viktor Yanukovych, ang pinuno bago ang tinatawag na Euromaidan Revolution. Matapos mawala sa pwesto, si Yanukovych ay madalas nang magpalipat-lipat ng tirahan si Portnov. Minsan nasa Ukraine at minsan ay nasa ibang bansa. Ayon sa ulat mula sa Kyiv Independent, naharap din si Portnov sa ilang aligasyon ng corruption, particular sa justice system ng Ukraine. Dahil dito noong 2021 ay isinailalim siya sa parusa ng isang international sanction. Ngunit ngayon ay hindi na siya buhay. Bandang 9:15 ng umaga ay binaril siya ng 5 beses, 3 sa ulo at dibdib na agad niyang ikinasawi. Ayon kay Love, isa raw talagang kontrobersyal na personalidad si Portnov sa Ukraine. Sa mga nakalipas na taon ay sinasabi raw na malaki ang impluwensya nito sa mga desisyon ng korte at itinuturing siyang bahagi ng dating administrasyon na malapit sa Russia. Idinagdag pa ni Love na isa rin si Portnov sa mga tumulong na lumikha ng mga batas na nagbigay daan sa pagpasok ni Putin sa Ukraine. May ilang nagsasabi na posibleng personal o negosyo ang motibo ng pamamaslang. Pero ayon pa rin kay Love, may posibilidad na ang Russia mismo ang may pakana ng krimen. Isa raw itong paraan ni Putin para ipakita na kahit nasa ibang bansa ay kaya pa rin ng Russia na gumawa ng operasyon. At kung totoo man ito ay malinaw ang mensahe na desperado na si Putin at handa siyang gumawa ng kahit ano para lang makapanakot at manatiling may kontrol. Karagdagan pa dito, isa pa sa mga indikasyon ng pagkalito ni Putin ay ang kanyang di umano'y pakikipag-usap kay US President Donald Trump.
Ayon kay Love, ang dahilan daw nito ay dahil mas malaki na ang pressure na nararamdaman ni Putin ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Pinapalabas daw ng kanilang gobyerno na sila ang nangunguna sa digmaan, pero ang totoo ay malayo ito sa katotohanan. Ito raw ang dahilan kung bakit kumakausap si Putin ng mga lider mula sa ibang bansa. Umaasa siyang maimpluwensyahan si Trump o ang iba pang mga makapangyarihang tao sa Amerika para mapigilan ang patuloy na tulong ng US sa Ukraine. Gusto raw niyang mapahinto o kahit mabawasan lang ang aid na ipinapadala ng Amerika. Pero habang ginagawa niya ito ay mas lalo siyang napapalibutan ng isang bagong panganib, ang muling pagbangon ng military power ng buong Europe. Dagdag pa rito noong buwan ng April, ayon sa deep state analyst, ang lupang nakuha ng Russia mula sa Ukraine ay nasa humigit kumulang 67 square miles lang. Samantala ayon naman sa UK Ministry of Defense, nasa 77 square miles ang nakuha ng Russia sa parehong panahon. Ibig sabihin sa loob ng isang buwan ay halos 2 milya lang ang nausad ng kanilang tropa kada araw, na isang napakabagal na galaw kung ikukumpara sa laki ng kanilang ipinagmamalaki. Sa katunayan may ilang bahagi ng Ukraine na nakuhang muli ni Vladimir Putin. Pero kapalit ng kaunting tagumpay na ito, araw-araw ay napakaraming sundalo ng Russia ang namamatay. Bukod pa riyan ay napakarami ring kagamitan nila ang tuluyang nawawasak o hindi na naibabalik mula sa mga bakbakan. Ayon sa tagasuri na si John Lauck, hindi na ito kayang itago pa ni Putin dahil ramdam na niya ang bigat ng lahat ng pressure na unti-unting dumadagan sa kanya habang patuloy ang laban. Ngunit habang patuloy na ginagastos ni Putin ang halos lahat ng resources ng bansa para lang sa maliit na pagsulong sa larangan ng digmaan, ang mga bansa naman sa Europe ay tahimik ngunit matatag na naghahanda. Unti-unti nilang binubuo muli ang kanilang kakayahang militar. Habang abala si Putin sa pagpapakita ng lakas, ang Europe naman ay lumalakas nang hindi na kailangang ipagsigawan ito. At kapag tuluyan ng bumangon ang mga bansang ito, ay posible silang magsanib puwersa para tapusin ang kagustuhan ni Putin sa digmaan. Kaya kung magpapatuloy ito, ay maaaring mawala na sa kanya ang kontrol na matagal na niyang pinanghahawakan bilang leader ng Russia. Batid ni Putin ang panganib na maaaring idulot nito. Kaya ayon kay Love, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya biglang nakipag-ugnayan kay Donald Trump. Ngunit hindi lang iyan ang problema na kinahaharap niya ngayon. Ayon pa rin kay Love, kahit na nakakasabay pa ang ekonomiya ng Russia sa epekto ng mga parusa mula sa kanluran, ay may mga seryosong problema na nagaganap sa loob mismo ng bansa. Isa sa mga pinakamalalaking problema ay ang defense industry ng Russia. Hirap na silang makagawa ng mga kagamitang araw-araw na uubos sa gera. At dahil dito, hindi nila maabot ang dami ng supply na kailangan nila para mapanatili ang kanilang offensive. At kapag hindi sapat ang armas at kagamitan, ang tanging natitirang paraan para ipagpatuloy ang laban ay ang magdagdag pa ng sundalo. Pero may isang malaking hadlang dahil ayaw ni Putin na muling magdeklara ng mobilization. Natatakot rin siyang ulitin ang nangyari noon. Dahil noong September 2022, sa panahon na nagsisimula ng makabawi ang Ukraine, ay ipinatawag ni Putin ang tinatawag nilang partial mobilization. Umabot ito ng 300,000 reservists mula sa iba't ibang parte ng Russia. Pero imbes na magtagumpay, ang naging resulta ay halos 1,000,000 tao ang umalis ng bansa para lang makaiwas sa sapilitang pagsali sa giyera. Bagamat may ilan na ring bumalik ayon kay Love, ang naging pag-alis ng ganoong karaming tao ay isang malinaw na palatandaan. Hindi ganon katindi ang suporta ng mga Russian citizens sa ginagawa ni Putin. At kung ganoon ang naging reaksyon noon, ay mas malamang na mas matindi pa ang magiging pag-ayaw ngayon, lalo na't mas mahaba na ang giyera at mas maraming buhay na ang nawala. Ibig sabihin habang tumatagal ang labanan, ay lalong humihina ang loob ng mga mamamayan na dati-rati ay tahimik na sumusunod lang. Kasabay ng pagtaas ng pressure sa kanya ay unti-unti na ring nawawala ang tiwala ni Putin sa sarili niyang kakayahan. Ayon kay Love, tila hindi na sigurado ang leader ng Russia kung ano pa ba talaga ang maaaring makamit sa digmaan. Mabagal rin ang kilos ng kanilang mga sundalo. Kahit pa marami silang tropa at kagamitan ay hindi ito sapat dahil sobrang bagal ng kanilang pag-abante at napakaraming sakripisyo ang kapalit. Ang bawat metrong nasasakop ay may kaakibat na libu-libong buhay na nawala at kagamitan na nasira. Habang hindi rin malinaw ang layunin ng kanyang pakikipag-usap kay Trump, ito ay lalong nagdudulot ng kalituhan sa kanyang mga plano. Ayon kay Love, tila gusto ni Putin na magkaroon ng kasunduan para sa tigil putukan o kahit makumbinsi ang Ukraine na makipagnegosasyon. Pero hindi umaayon sa kanyang kagustuhan ang takbo ng mga usapan.
Muling binalikan ni Love ang mahigit 2 oras na tawag ni Putin at Trump. Para sa kanya, mas kapansin-pansin ang kilos ni Putin pagkatapos ng tawag kaysa sa mga sinabi niya habang nag-uusap sila. Makikita sa mga sumunod na oras na tila nahirapan si Putin na magpaliwanag. Sa harap ng kamera ay wala siyang script at tila hinahanap pa niya ang tamang paraan ng pagsasalita. Isang bagay na hindi madalas makita sa kanya. Karaniwan kasi ay laging organized at kontrolado ang mga sinasabi niya. Pero sa pagkakataong ito ay parang may halong kaba at hindi siya sigurado sa susunod niyang hakbang. Ayon kay Love, ito rin ang kauna-unahang beses na narinig natin mula sa mismong bibig ni Putin na dapat daw ay parehong panig ay maging bukas sa kompromiso. Hindi man yun eksaktong salita na ginamit niya, ay malinaw sa pagsusuri ni Love na ito ang pinakamalaking pagbabago sa tono ni Putin mula nang magsimula ang digmaan. Noon tuwing may usapan tungkol sa kapayapaan, ang lagi niyang binabanggit ay ang ugat ng problema. At para sa kanya, iyon ay ang pag-alis ng Ukraine sa pagiging malayang bansa at ang dapat na pagsama nito sa ilalim ng kapangyarihan ng Russia. Pero ngayon ay tila may unti-unting pagbabago sa pananaw ng leader ng Russia. Sa halip na igiit pa rin ang lubos na kontrol, ay nagsimula na siyang gumamit ng mga salita na nagpapahiwatig ng kahandaang makipagkasundo. Isang bagay na hindi natin narinig sa kanya noong mga unang taon ng digmaan. Sa mga nakalipas na buwan ay napapansin ng maraming eksperto na tila nagbago na ang paraan ng pananalita ni Vladimir Putin. Kung dati ay matigas at diretso ang kanyang tono, ngayon ay may halong pag-aalinlangan at tila may mga bagay siyang pinipilit itago. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang nagbago? Ayon sa ilang analyst, hindi ito basta simpleng pagbabago ng mood. Malinaw daw na may kinalaman dito ang sunod-sunod at sabay-sabay na pressure na kinahaharap ngayon ni Putin mula sa iba't ibang direksyon. Isa sa pinakamabigat na dahilan ay ang hindi magandang takbo ng kanilang kampanya sa Ukraine. Sa kabila ng ilang buwan na paglusob at matitinding opensiba ay alam ni Putin na hindi sapat ang resulta. Habang patuloy ang labanan ay mas lumalabas ang limitasyon ng kakayahan ng kanyang hukbo. Lalong humihirap ang sitwasyon dahil ramdam na rin ng Russia ang bigat ng mga ipinataw na parusa mula sa mga bansa sa West. Kasama pa rito ang lumalalang tensyon na nanggagaling mula sa Estados Unidos, lalo na sa mga pahayag ni Donald Trump na madalas tumutuligsa sa mga hakbang ng Russia. Pero hindi lang iyon. Unti-unti na ring bumabagsak ang industriya ng depensa ng Russia. Hirap na itong gumawa at magpalit ng mga armas at kagamitan sa digmaan. At kung gugustuhin pa ni Putin na ituloy ang kanyang pananakop ay maaaring wala siyang ibang magagawa kundi ang ipatupad muli ang malawakang sapilitang pagpapasundalo o mobilization. Isa itong desisyong siguradong hindi niya gustong gawin dahil tiyak na magdudulot ito ng matinding gulo sa loob ng kanyang bansa. Dahil sa lahat ng nangyayang ito ay maraming naniniwala na baka mas gusto na ni Putin ang makahanap ng paraan para makipagkasundo kahit hindi niya ito tuwirang inaamin sa publiko. Ngunit kahit may kagustuhan siyang makahanap ng kapayapaan ay halatang hindi siya makagawa ng malinaw na desisyon. Parang litong-lito siya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi niya alam kung lalaban pa ba siya o uurong na lang. Sa kabila ng kaguluhan sa kanyang isip ay tila nagbabalak pa din si Putin ng bagong opensiba ngayong summer. Ngunit alam niyang kahit anong effort pa ang ibuhos niya rito ay hindi pa rin niya makukuha ang tagumpay na matagal na niyang hinahanap. Kaya habang nagpapakita siya ng pagkilos na parang maglulunsad ng bagong pag-atake ay sabay rin niyang binabanggit ang tungkol sa kompromiso. Isang salita na noon ay ayaw niyang banggitin. Ngunit may isa pang mas malalim at mas malawak na dahilan kung bakit tila hindi na alam ni Putin kung saan siya tutungo. Ito ang mismong binanggit na sa umpisa. Ang digmaan sa Ukraine ang nagtulak sa isang napakalaking pagbabago sa buong Europe. Isang pagbabagong hindi pansamantala. Maaring tumagal ito ng maraming taon at posibleng magbigay ng matibay na suporta sa Ukraine hanggang sa huli. At ang pagbabagong ito ang nagsara sa anumang posibilidad na makapagpalawak pa si Putin sa ibang bahagi ng kontinente kahit pa magtagumpay siya sa Ukraine. Ayon kay James Locke, isang dalubhasa sa European Defense Policy, malinaw ang layunin ni Putin. Gusto niyang malaman kung seryoso ba talaga ang Europe sa pagbabalik ng lakas militar. Interesado siyang makita kung ang mga bansa sa kontinente ay handa na bang gamitin hindi lamang ang kanilang ekonomiya, kundi pati na rin ang lakas ng armas, lalo na kung kakailanganin sa mga seryosong sitwasyon. Pero sa puntong ito ay hindi na niya kailangan pang magtanong, sapagkat nasasaksihan na niya mismo kung paano gumagalaw ang mga bansa sa Europe. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ay ang pahayag ng Germany kamakailan lang. Ayon kay Love,
Kung matutuloy ang plano ng Germany na maglaan ng hanggang 5% ng kanilang GDP para sa depensa bago sumapit ang 2032, ay magiging napakalaking hakbang ito para sa buong kontinente. At hindi lang ito basta salita. Ilang linggo nang nagbibigay ng pahiwatig ang Germany na seryoso sila sa pagbabagong ito. Noong May 15 ay sinabi ni Johann Wadephul, isa sa kanilang mga foreign policy officials, na magsisimula na silang sumunod sa mungkahi ni Donald Trump na gawing 5% ang military budget ng mga miyembro ng NATO base sa GDP ng bawat bansa. Anya, we are following him there. Samantala, makalipas lang ng ilang araw ay nagsalita rin ng kanilang defense minister si Boris Pistorius para linawin ang detalye. Hindi nangangahulugan na bigla silang mag-allocate ng 5% sa loob lang ng isang taon. Pero ang mahalaga raw ay nagsimula na ang pagbabago at unti-unti nilang isa sa katuparan ang mga kakailanganin para masunod ang hinihingi ng NATO. Ayon sa kanya, kahit pa 3% pa lamang ang mailaan ng Germany sa ngayon, ay hindi pa rin ito sapat para matugunan ang lahat ng pangangailangan, kaya dapat pa itong dagdagan. Ang mga ganitong pahayag at plano mula sa Germany ang mas lalong nagpapabigat sa nararamdaman ni Putin. Lalo na't matagal na niyang itinuturing ang Germany bilang isang bansang hindi agresibo pagdating sa militar. Pero ngayon tila isa na ito sa pinakamasigasig na humahakbang para palakasin ang puwersang pandepensa sa Europe. Ngunit bago ang pagsalakay sa Ukraine, ang military budget ng Germany ay hindi man lang umaabot sa 2% ng kanilang GDP. Pero noong 2024, ayon sa ulat ng Reuters, unang beses muling naabot ng Germany ang 2% mark. Mula noon malinaw na tataas pa ito. Ayon kay Loaf, ito ang pinakamalaking ekonomiya sa Europe. Pangatlo ito sa buong mundo. Kaya kung ang Germany ay tutuloy sa direksyong ito at may mga ibang bansa pang sumunod, ay tuluyan nang magbabago ang muka ng depensa sa buong kontinente. Para kay Putin, napakasimpleng mensahe lang ang gustong ipahiwatig ng mga kaganapang ito. Ang pinakamalakas na ekonomiya sa Europe na dati ay hindi interesado sa military build-up ay ngayon ay seryoso na sa pagbubuo ng matibay at handang military force. Hindi ito ang inaasahan ni Putin. At ito ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan ay tila wala na siyang malinaw na plano kung paano niya tatapusin ang digmaan. At kung magpapatuloy ang ganitong mga hakbang ng Europe sa mga susunod na buwan, ay mas lalo pang titindi ang kalituhan at pangamba sa panig ng Russia. Ayon muli kay Loaf, hindi imposible na sundan ng iba pang European countries ang yapak ng Germany at magtaas din ng military spending hanggang sa 5% ng kanilang GDP. Sa ngayon ay hindi pa ito nangyayari, pero sa bilis ng mga pagbabago ay hindi rin malabong mangyari ito sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi lang Germany ang seryosong kumikilos para palakasin ang kanilang depensa. Pati ang iba pang malalaking bansa sa Europe ay nagpapakita na rin ng pagkabahala sa patuloy na banta ng Russia. At sabay-sabay na silang gumagawa ng mga hakbang para palakasin ang kanilang puwersa. Lalo na ngayong malinaw na ang banta ay hindi biro, bawat isa sa kanila ay nagsisimula ng maglaan ng mas malaking pondo para sa militar. Isa sa mga halatang halimbawa nito ay ang Poland. Noong buwan ng February ay inihayag mismo ni Prime Minister Donald Tusk na sa 2025 ay ilalaan ng kanilang bansa ang 4.7% ng kanilang kabuuang kita o GDP para sa depensa. Kung iisipin, halos 5% na ito at mas mabilis itong makakamit kumpara sa planong 7 taon na target ng Germany para marating ang parehong porsyento. Dahil dito ay tinatayang aabot sa $34 billion ang military budget ng Poland. Kasabay ng pagtaas na ito ay ang pagtatayo nila ng bagong anti-missile base sa mismong loob ng kanilang bansa. Isang patunay na hindi sila nakapikit sa nangyayaring pagbabago sa seguridad ng rehiyon. Sa kabilang banda, ang United Kingdom ay hindi rin nagpapahuli. Ayon kay Prime Minister Keir Starmer, may plano na rin sila na itaas ang defense spending ng bansa sa 2.5% ng GDP pagsapit ng buwan ng April 2027. At kung patuloy na magiging agresibo ang kilos ni Putin laban sa Europe, ay malaki ang posibilidad na taasan pa ito ng United Kingdom tulad ng ginagawa ngayon ng Poland at Germany. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang France. Isa ito sa mga natatanging bansang European na may sariling nuclear weapons tulad ng United Kingdom. Sa kasalukuyan, 2% pa lang ng GDP ang inilaan ng France sa kanilang militar. Pero ayon kay President Emmanuel Macron, gusto niyang itaas ito hanggang 3.5%. Sa ganitong pagtaas ay inaasahang madaragdagan pa ang military budget ng halos $34 billion bawat taon.
Kahit na nahaharap sa kakulangan sa pondo ang gobyerno ng France, malinaw na handa pa rin si Macron na ipaglaban ito para patunayan na seryoso rin sila sa usaping seguridad. Isa itong direktang mensahe kay Putin na hindi na basta-basta ang Europe ngayon. At kung susuriin natin sa mas malawak na saklaw, makikita natin na halos lahat ng bansa sa Europe ay sabay-sabay nang nagpapalakas. Ayon sa tala ng Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI, noong 2024 ay umabot na sa $693 billion ang kabuuang ginastos ng buong kontinente, kasama na ang Russia para sa depensa. Mas mataas ito ng 17% kumpara sa total noong year 2023. Sa halagang ito ay $149 billion ang mula sa Russia. Ibig sabihin ang natitirang bahagi na ginastos ng mga European countries ay nasa $544 billion. Kitang-kita na malayo na ang agwat at mukhang lalo pa itong lalawak sa mga susunod na taon. Gayun din naman kasabay ng pagpapalakas ng militar ay tuloy-tuloy rin ang pagpataw ng Europe ng mga bagong parusa laban sa Russia. Noong May 20 ay ipinasa na ng European Union ang 17th batch ng sanctions. Tumutok ito sa kita ng Russia mula sa langis, sa mga barkong ilegal na naghahatid ng langis na tinatawag na Shadow Fleet at sa mga teknolohiyang ginagamit nila para sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Pravda, malapit na ring ipasa ang 18th batch ng sanctions na layong tanggalin ang koneksyon ng 20 na bangko ng Russia sa SWIFT banking system, pati na rin ang tuluyang pagbabawal sa Nord Stream gas pipeline. Lahat ng ito ay nagdadagdag pa ng bigat sa mga suliranin ni Putin. Ayon kay John Law, ang dami na ng ipinapataw na sanctions mula sa Europa, United Kingdom at iba pa. At dahil dito ay unti-unti nang nawawala ang malaking kita ng Russia mula sa langis. Para kay Love, unti-unti na ring napuputol ang ugnayan ng Russia sa mga Western countries. Habang patuloy na lumalayo sa kanila ang Europe, ay mas pinipilit ng Russia na kumapit sa China. Pero para kay Love, hindi ito isang natural na sitwasyon para sa Russia. Sa kanyang mga pahayag, sinabi niyang hindi likas para sa Russia na tuluyang mahiwalay sa mga bansang matagal na nitong kasamang kausap sa Europe. Pero ngayon ay parang napipilitan na lang silang umasa sa China. Kaya kung titingnan mo ang kabuuan, hindi talaga maganda ang kalagayan ni Putin. Dahil sa dami ng problema mula sa gastos sa digmaan, sa halos walang tigil na parusa ng mga Western countries at sa mga pagkatalo sa larangan ng labanan, ay mukhang unti-unti nang nauubos ang mga opsyon ni Putin. At dahil dito ay napipilitan na siyang harapin ang isang desisyong ayaw na ayaw sana niyang gawin, ang wakasan ang digmaan. Ayon kay Love, mukhang gusto na niyang gumawa ng malaking pagbabago. Sa palagay ko, gusto na rin talaga niyang tapusin ang digmaan. Kung dati ay tila napakatatag ni Putin, ngayon ay tila ba pasan niya ang napakabigat na krus ng pagkatalo, kahirapan at kabiguan. At dito na pumapasok ang sunod na hakbang, ang sinasabing Memorandum of Peace na plano raw niyang ipalabas matapos makipag-usap kay Trump. Ayon kay Love, malamang gagamit siya ng malumanay na mga salita sa dokumentong iyon para malaman niya kung hanggang saan ang tatag ng loob ng Europe. Ngunit bukod dito, posible rin na may isa pa siyang plano na matagal na niyang kinikimkim. Ayon pa kay Love, mas madalas na raw ngayong nababanggit ni Putin ang tungkol sa paghahanap ng magiging kapalit niya. May isang panayam akong napanood kung saan sinabi niyang palagi niyang iniisip ang tungkol sa kanyang successor. Ani Love sa isang panayam sa Times Radio. Ibig sabihin posibleng ang plano na niyang tapusin ang kanyang termino bilang Pangulo na matatapos sa 2030 at pagkatapos ay tuluyan na siyang umatras sa eksena. At kung titignan ang panahon ng pagtatapos ng kanyang termino, ito rin ang eksaktong panahon kung kailan inaasahang mararating ng Germany ang 5% target sa defense spending. Baka ito na nga ang buong plano niya. Wala nang tagumpay sa Ukraine, wala nang kakayahang palawakin pa ang impluensya. Kaya ngayon ay gusto na lang niyang makipag-ayos, gumawa ng kasunduan at umalis habang kaya pa niyang iligtas ang kanyang pangalan sa mata ng sarili niyang bayan. Pero ang mas malaking problema, ang iiwan niyang pamana ay isang bansang wasak.